regalo, sasagot ako, fresh anointing. Ang sagot na lang nila, amen. At least na ipanalangin, di ba? So I received the fresh anointing. Thank you, Lord. Amen. So ngayong hapon po, ang sabi ni Sister Sweet, na ang araw na ito ay espesyal, lalong-lalo na sa ating mga pastor. So atin silang pinapasalamatan at ina-appreciate ngayong araw. Dahil ngayon ay Pastor's Day, di ba? So kayo ay Pastora Frances Talatad. Hi Pastora, kung nanonood ka man po, Happy Pastor's Day. At sa lahat po ng mga pastor natin na wala ngayon, sina Pastor Ayan, Pastora Mabel, Pastor Orly, Pastor Ray, at of course, nakamuntik na, pero hindi makakalimutan si Pastor Jean, di ba? O, alam na natin, mamaya kasi special yan. Hindi na natin babagay. Kunyari, masusurprise sila, di ba? Alam niyo, tamang-tama po ang ating pag-uusapan ngayong hapon para talaga sa mga pastor at sa lahat ng tumatayo para sa kingdom ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero alam niyo po ba, meron akong nabasa o narinig na isang preacher din. Sabi niya, ang salitang pastor ay, sabi niya, it's just a position na create ng nating mga tao, ng mga, kung sino mang naunang mga, hindi ko alam, leaders or pastor din o whoever, hindi ko alam po ang right term. Kasi sabi niya, ang pastor is coming from the root word pastol, di ba? Like Jesus Christ, nagpapastol siya ng mga kaluluwa. Sino po ba dito sa inyo ang meron ng hinahawakang mga Bible study? Mga nananalangin sa kanilang kapwa, sa mga pamilya, kapatid at kaibigan. Dami. Praise God, di ba? Pastor din po kayo. Kasi kayo ay nag-aakay ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Amen? Amen. So ang inyo pong ginagawang gawain ay pagpapastol. So maliit tayong mga pastor. Amen? Amen. Sige, simulan na natin. So nagpapatuloy pa rin po tayo sa series ng family focus. It's about laying your life for, hindi yan sister, parang pang-umaga yan. Yung pang-hapon. Laying your life for Jesus. Ang ating topic ngayon. Wherein, ang focus po ng sa Tagalog, pag-aalay o pagbibigay ng ating buhay para sa Panginoon. Amen? Amen. So, sana makita ang ating PowerPoint na, ang sabi doon sa aming pinapakinggan na module preaching din, dun sa module ng Focus on the Family, na may mga tao na nagbibigay o nag-aalay ng kanilang buhay sa Panginoon, and yet sila ay nagsasuffer, sila ay na-persecute. So ano po ba ang ibig sabihin nun? Si Pastor Alani, talagang true. Danas na danas, praise God, di ba? Sabi doon, ano po ba ang ibig sabihin ng suffering? Wala ako nun, pero tsaka persecution, di ba? Ang suffering, in general po, ibig sabihin ng pasakit, pagdurusa, di ba? Ganun yung meaning nun. So, could be, tayo, sa buhay natin sa araw-araw, pwedeng nagsasuffer ka na wala kang pera. It's because wala kang trabaho. Bakit wala kang trabaho? Maybe because tamad ka. Nagsasuffer ka. Mga kabataan, ang dami natin Sabi, nagsasuffer sa school. Bakit nagsasuffer sa school? Could be, ganun din, hindi naman nag-aaral ng mabuti, di ba? Hindi nagre-review at iba pa. Pero wala nun dito. Amen? Amen. Ano pa? Pwedeng nagsasuffer ka dahil sa sakit. Bakit ka nagsasuffer sa sakit? Maybe because hindi mo inalagaan sarili mo. So maraming reasons bakit nagsasuffer ang isang tao. Malawak po ang word na suffer or suffering. Ano pa? Yung persecution naman po, yun yung magiging topic natin ngayon. Sabi, yung persecution naman po is a type of suffering. Wherein, kapag yung word na persecution ang ginamit, ang target lang nun is your faith, yung pananampalataya mo. Nasasaktan ka, sinasaktan ka, nahihirapan ka, nagdurusa ka dahil sa iyong pananampalataya. Dahil sa iyong pag-aalay o pagbibigay ng buhay for Jesus Christ. Amen? At ang unang-unang nakaranas ng persecution, walang iba, kung hindi sino po? Si Jesus Christ. Tama?
tama. Kaya sabi niya, kawangis. Ngayon ko na na-realize, pati pala persecution, kawangis niya rin talaga tayo. Lalo na pag tumatayo na tayo para sa Kanya. Amen? Amen. Mabilis lang po ito. Next, sister. Sabi dyan, yan. There's no greater love than to lay down one's life for one's friends. John 15:13. Ano bang Tagalog niya? Wala nang mas higit na pagmamahal pa ang mag-alay ka daw ng buhay para sa iyong kaibigan. Amen? Alam niyo po, nung binabasa ko yan, bakit kaibigan? Hindi ba pwedeng boyfriend? Ay, asawa. Diba? Kapatid, nanay, tatay, pamilya. Diba? Bakit kaya ginamit dyan? Friend. At sa akin pong pananaliksik, sabi, kasi kapag kapamilya mo, natural na ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi kadugo mo kapamilya mo, magulang mo, nanay, tatay, kapatid. Diba? Pwedeng pinsan, pamangkin. Kaya mong magpakamatay for them. Pero ang magpakamatay sa isang kaibigan, parang lalabas ka dun sa broader, wider range ng pagmamahal mo. You could have friends sa family, you could have friends sa school, sa kapitbahay, sa community, sa ministry. And that's what Jesus did. Nagpamakatay siya para sa ating lahat. Diba? Sabi sa Bible, kaibigan niya tayo. Tinawag niya tayong servant, tinawag niya tayong children, daughter, son, diba? Tinawag niya, hindi walang daughter, son na pala, child. At yung isa pa, tinawag niya tayong friend. Kasi handa siyang magpakamatay para sa ating buhay. Para sa atin. At hindi niya sinabi na, friend na sumusunod lang sa akin, basta BFF ko lang, doon lang ako magpapakamatay. No. In general, sabi niya, lahat kayo kaibigan ko kung kilala niya ako. Amen? Amen. Next. Sabi rin dyan, ay, masyadong malaki. Ay, ito malaki. Basahin nga po natin, John 15, verse 18 hanggang 25. 1, 2, 3, go. If the world hates you, remember that it hated me first. The world would love you as one of its own if you belong to it. But you are no longer part of the world. I chose you to come out of the world, so it hates you. Do you remember what I told you? A slave is not greater than the master. Since they persecuted me, naturally, they will persecute you. And if they had listened to me, they would listen to you. Next. They will do all this to you because of me, for they have rejected the one who sent me. They would not be guilty if I had not come and spoken to them. But now they have no excuse for their sins. Anyone who hates me also hates my Father. If I hadn't done such miraculous signs among them that no one else could do, they would not be guilty. But as it is, they have seen everything I did. Yet they still hate me and my Father. This fulfills what is written in their scriptures. They hated me without cause. Amen. In summary po, ng scripture na yan, sinasabi dyan sa atin ni Jesus Christ, pinersecute ako ng mga tao, ng mga Pharisee sa sarili ko, kasi wala lang. Walang dahilan. At sinabi niya rin na, pangako niya yan. Diba? Lahat na nakasulat sa Bible, promise niya. Kung ako pinersecute, kung nagalit sa akin ang mundo, at kayo ay sumusunod sa akin, for sure, mangyayari rin sa inyo yan. The world will also hate you kapag tumatayo, sumusunod na kayo sa akin. Kasi wala lang. Trip lang nila. Pero hindi po. Ang number one reason, I believe, kung bakit galit ang mundo sa Panginoon that time kay Jesus Christ at sa mga taong tumatayo para sa Kanya, it's because the devil hates Jesus. And when you are following Jesus, the devil hates you very, very much. Amen? Kasi imagine niyo po, kung katropa natin yung devil, sa tingin niyo, papahirapan niya kayo. Gagawa siya ng gawain niya sa'yo. Di ba hindi? Uy, tropa ko to. Uy, huwag niyo galawin. Akin yan. Tropa ko yan. Di ba?
Pero, kapag kaaway niya, sinong number 1 niya daw kaaway? Si Jesus. Pag kaaway niya, sigurado, gagamit at gagamit siya ng tao sa paligid natin para tayong mga taong tumatayo para kay Jesus, huminto, tumigil, mag-suffer, i-persecute. Amen? Hindi kasi niya tayo tropa. At dapat lang. Amen? Amen. Yun po ang sinasabi lang ng verse na yan. Hindi tayo tropa ng dyablo, kaya pinapahirapan niya tayo. Gagamit at gagamit siya ng mga tao na magpapahirap, magpa-persecute sa atin. Amen. At alam niyo po ba kung sino yung mga taong yun? Alam niyo po ba kung bakit nagalit yung mga Pharisees kay Jesus Christ? It's because, nung nagmi-minister na si Jesus Christ, wala siyang ginawa kung hindi magpagaling ng may sakit, mag-cast out ng demon, magmilagro. Amen? Amen. At yung mga Pharisees, nung nakita yun, nagkaroon sila nagkaroon sa kanila? Selos. Na, uy, teka lang, sino tong bagong to? Bagong salta to Bakit parang sikat na sikat, ang daming sumusunod, ang daming pumupunta? Hindi naman birthday, hindi naman inimbita, ang daming sumusunod sa kanya. People will start noticing you, especially when you are lifting up the name of Jesus Christ. Wala nang iba. Every time we lift up the name of Jesus Christ, hindi niyo po kailangang magtawag ng kaluluwa. Si Jesus Christ ang maglalapit, ang magtatawag ng kaluluwa para lumapit sa iyo, para maministeran niyo. Amen? Yun ang ginagawa niya. At si devil nagagalit pag ganun. Wait lang, hindi para sa'yo yan, akin yan. Ganun ang gagawin niya. Kaya yung mga tao, kadalasan, yung mga tumatayo para sa Panginoon, tayong lahat na tinawag niya para tumayo, doon tayo nagkakaroon ng suffering. Amen? Doon nagkakaroon ng persecution. Ano yung klase ng persecution? Mamaya, pinaprem ko yung sarili ko. Kapag si Jesus Christ, pag nasa inyo si Jesus Christ, nagsashine kayo. Kayo ang liwanag, salt and light of the world. Kaya nag-a-attract kayo. Amen? Amen. Ng kaluluwa. Because of Jesus Christ. So ano pang sabi? Ang number 1 entry point, again, ng dyablo sa ating buhay. It's because of the jealousy ng mga tao sa paligid natin. Yung mga taong galit sa ginagawa ng Panginoon. Jealousy fuels perfection. Sige, next sister. Sabi pa dyan yan. Kung ating babasahin yung kwento ni David at ni Saul, sige, basahin po natin. 1 Samuel 18:5-8 yata to. 1, 2, 3, go. Whatever Saul asked David to do, David did it successfully. So Saul made him a commander over the men of war, an appointment that was welcomed by the people and Saul's officers alike. When the victorious Israelite army was returning home after David had killed the Philistine, women from all the towns of Israel came out to meet King Saul. They sang and danced for joy with tambourines and cymbals. This was their song. Saul killed his thousands and David his 10,000s. This made Saul very angry. What's this? He said. They credit David with 10,000s and me with only thousands? Next, they'll be making him their king. So from that time on, Saul kept a jealous eyes on David. Nagselos. Sino po bang silosa dito? Siloso. Ayan, yung mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa, even sa mga magkakapatid, even sa mga magkakaibigan. Alam niyo po, jealousy is a spirit from the devil. Kasi, ang jealousy at ang self-ambition, magkapatid. Gusto nyo, lagi kayo ang bida. Gusto natin, lagi tayo ang nakataas. Jealousy. So kung alam niyo po yung kwento ni David at Saul, bata pa lang si David, di ba? Si Saul meron siyang espiritu na hindi siya matahimik, hindi mapakali ang espiritu niya. Tapos nagtawag ng mga pwedeng magpatahimik na espiritu, meron si Saul. Sinong dumating? Si David. Bata pa lang si David, tumutugtog na ng harp si David kay King Saul. Tapos anong nangyayari? Nakakatulog si King Saul. Nagkakaroon siya ng kapayapaan. Anong ginawa ni Saul? Dahil
naramdaman niya na, uy, pwede itong si David, mapapakinabangan ko to. Anong next niyang ginawa? Ginawa daw siyang army, commander ng army ni Saul, para gawin ni Saul yung God-given assignment sa kanya. Anong God-given assignment sa kanya? Na yung mga Israelites ay proteksyonan niya. Yung mga Israelites ay ipanalo niya sa mga laban ng kanilang buhay. Pero, nung nakikita niya na si David yung talagang shining star sa mga commanders niya, sa mga tao, na tipong tuwing after the battle, kung nanonood kayo ng mga movies ng mga may gera, di ba? Yung mga nakakabayo, pagtapos ng gera, parang pinapalakpakan sila. So nakita ni si King Saul, aba teka, ako ang hari dito, ba't si David ang pinapalakpakan nyo? Jealousy. Nagsimula na naman sa selos. At dahil doon, anong ginawa po ni Saul? Pinapatay niya, pinahanap niya, pinamurder niya si David. Amen? Pero alam na natin, kung nagbabasa tayo ng Bible, alam natin ang ending. Hindi po nangyari yon kasi si David is naging hari rin. Amen? Diba? So next, sister, ano pang sabi dyan? Sabi dyan, the path to victory is staying focused on Jesus. So si David at si Saul, wag natin silang gagayahin. In a sense na, dahil nagkaroon na ng jealousy, feeling ni Saul, ni King Saul, aba teka, mahusay itong si David mas bida na siya sa akin teka nga. Kinumpitusyon niya. Dahil lang sa jealousy. Dapat ako ang number 1. Dapat ako ang hari. Dapat ako ang sikat. Ganun yung naiisip ni King Saul. Kaya niya halos ipapatay si David para siya ang mag-isang matira. Hindi naisip ni King Saul na ang race na kanilang pinagsasaluhan ni David is race against the devil. Hindi race against each other. Amen? At minsan, ganun din tayo. Na ang race ng buhay natin, kapag tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, tumatayo na para sa Panginoon, yung suffering, yung persecution, dumadating at dumadating. Pero sabi dyan, para maging victorious tayo, let's keep our eyes on Jesus. Staying focused on Jesus. Yun ang magbibigay sa atin ng victory. Just like David, kaya nga siya tinawag na a man after God's own heart. Amen? Yan ang kwento ni David at ni Saul. Ano pa? Yan, sabi rin dito, meron daw pong 3 klase ng persecution. So una, physical, yung sinasaktan. Hindi ko alam kung meron pa ngayon yun, pero malamang meron at meron pa. Hindi lang natin nababalitaan. Di ba, Pastora Pia? Meron pa rin mga tipong, malamang sa, hindi ko alam, probably Middle East, di ba? Sa mga Muslim countries, pinapapatay, pinapakulong, binibihid pa rin. Pinupugutan ng ulo yung mga Kristiyanong tumatayo para sa Panginoon. Yun yung physical. Ano pa? Sabi dyan, merong personal na insulto. You are being called by names. Di ba? Pwedeng, Sister Ivy, pa-preach, utal naman. Bulol naman. Di ba? Sister Ivy, pa-Bible study. Naku, nakita ko ngayon, nagbingo nung isang araw dun sa kanto eh. Di ba? Sana kung totoo. Di ba? So that is, yung mga ganong klase, it is a way of persecuting you because of your faith. Ano pa? Yung third daw po, sabi, ang pinakamahirap na labanan ay yung lies. Yung mga tao sa paligid nyo ay na sinisiraan kayo because of kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. At ang number 1, example niyan, alam mo kung ano po? Chismis. Sino po nagchichismis dito? Alam niyo po, either kayo ang umpisa ng chismis o nakikinig kayo sa chismis, masama, pareho pong masama yun. Kahit hindi niyo po ikalat na yung narinig yung chismis. The fact na nakinig kayo, nabahira na yung isip nyo tungkol dun sa taong pinagchichismisan nyo. Amen? Alam niyo po ba, sabi sa John 8:44, kung babasahin niyo yun, lagi kong sinasabi sa mga kabataan, sinasabi lang doon that the devil is the father of lies. And every time na tayo ay naniniwala sa kasinungalingan, naniniwala sa chismis, nagsisinungaling, gumagawa ng chismis, ang tatay niyo po ay ang demonyo. Basahin niyo po yon, John 8:44.
Because he is the father of lies. And let us be careful na sa ating, especially sa mga taong naglilingkod para sa Panginoon, yung gagawan natin ng chismis o nakikinig kayo ng chismis about them, be careful. Kasi alam niyo po, sabi sa Bible, ang tatay nyo ay ang demonyo. Amen? Amen. At kapag meron pong chismis, kunyari, may chismis tungkol sa akin, I hope and I pray, wag niyo po agad paniwalaan. Kahit sinong tao, in-example ko lang po sarili ko, kaysa may ituro ko si Sister Sweet. Nandamay pa ako, di ba? Anyway, halimbawa, ako po, may chismis. I hope and I pray po, na kapag may tao kayong nariringgan na merong chismis about him or her, isipin niyo po, ganun niyo ba talaga kilala yung taong yun? As in, dukutin niyo, saliksikin niyo ang inyong puso. Ganun ba talaga siya? Ay, oo nga, ganun. Yun ang nasa puso niyo eh. Ganun ba talaga siya? Ay, hindi siya ganun. Ang paniwalaan niyo po kung ano yung paniniwala niyo sa taong yun. Huwag yung mga sabi-sabi, yung mga chismis. Again, isa pong pinakamasakit at pinakamahirap awatin na persecution is lies. Kasinungalingan about a certain person. Amen? Amen. And I would like to encourage everyone na alam niyo po ba na si Jesus Christ is the most holy person. Tama? He is the most gentle. He can walk on water. He can do miracles. Yung dura niya, isasapal sa mata, sa putik sa mata, nakakakita. Yung mga patay, binubuhay. And yet, he is being persecuted. And it's all because of lies. Diba? Sabi, Jesus, nagkakashout ng devil yan kasi isa siya sa demonyo din. Basahin niyo sa Bible, nandun yun. Diba? Sa Matthew. Sabi doon. In-exage ko lang po, pero basahin nyo. Again, basahin nyo yung Bible nyo para po malaman nyo kung totoo yung sinasabi ko o ng mga taong nagsasalita dito sa harap. Hinabi yun. Sabi yun ng mga Pharisees. Feeling nila, nagkakashout daw si Jesus ng demonyo, it's because demonyo din siya. Which is a big lie. Diba? Ano pang lie? Isa pang kwento, si Joseph the Dreamer, pinagbintangan siya na sabi nung asawa ni Potiphar, tama ba? Ni Potiphar, tama na ni-rape daw siya. Hindi naman, di ba? Lumayo nga si Joseph eh. And yet, ano nangyari sa isip ng hari? Naniwala agad dun sa chismis, sa lies. Hindi man lang kinausap si Joseph, di ba? Pinaghahanap din, pinapapatay din just because of that lies, kasinungalingan. Amen? Amen. At tandaan po natin na the more anointed you are, the more persecution you will have. Amen? Kasi alam nyo, wala pong pakialam si devil kapag ang isang tao ay lukewarm. Diba? Sabi nga sa Revelation, if you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. Ibig sabihin, sala sa init, sala sa lamig. Hindi po pwedeng, ngayong linggo, mabuti tayo. Kinalunisan, back to basic, alam na. Hindi po pwedeng ganun. Kapag ganun po ang buhay nating mga Kristiyano, wala pong pakialam ang demonyo sa atin. Okay lang yan, tropa yan. Sabado lang yan dun sa kabilang grupo. Dito yan talaga. Monday to Saturday, atin yan. Huwag niyong galawin yan. Ganun siya. Tandaan niyo po na ang mga taong tumatayo sa Panginoon na maraming bunga, yun ang mga taong pine-persecute. So kung kayo po ay nagsasuffer, feeling nyo, pine-persecute kayo sa pagtayo nyo sa Panginoon, be joyful. Dahil kayo po ay mabunga. And the Lord is pleased with you at hindi nyo katropa si Satanas. Amen? Amen. Sabi din po dyan, next sister, yan. Sabi doon, na tayong lahat, every time we stand up for Jesus at sa kanya mga gawain, Acts 5:38 to 39. Alam niyo po, ang lahat ng gawain ng Panginoon ay walang makakahinto. Leave these men alone. Let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. Hindi daw po magtatagumpay kung sariling sikap lang natin, sariling isip lang natin, sariling lakas lang natin. But if it's from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God.
Next, sister, sabi dyan, nothing can stop the move of God. Kahit na pong anong suffering ang maranasan nyo, kahit na pong anong persecution ang maranasan nyo, walang makakahinto kapag ang Panginoon ang kumilos sa buhay nyo. Pag gawain niya, gawain niya. At ang number one sure ko po, na talagang gawain ng Panginoon, alam niyo po kung ano? Ang mag-akay ng kaluluwa. Ang ipakilala siya sa Kanya. For sure po, walang makakahinto nun. Kasi yun ang Kanyang gusto. Amen? Amen. Pero, next, sister, sabi dyan, ang persecution or ang suffering, hindi lang po yan laging pagdurusa, hirap at sakit. Kadalasan po, ang persecution at ang suffering when you are standing up for Jesus ay merong mga rewards. Naglista po ako ng 3. Sabi dyan, number 1, pure heart. Amen? Amen. Natatandaan niyo po ba, nung bago-bago pa lang tayong Kristiyano, nung nagsisimula pa lang kayong mag-attend ng Bible study, di ba masaya pa? Tama? Parang feeling natin, barka-barkada lang, tropa-tropa. Minsan nga, may pa-chismisan pa. Aminin niyo yan. Di ba? Pero huwag niyo na aminin, nanghingi na tayo ng sorry kay Lord. Amen? Wala nang ganun dito. Amen? Nung nagsisimula tayo, wala namang suffering, wala namang persecution, lahat masaya. Lahat answered prayers. Amen? Kadalasan, nung mga bago tayong Kristiyano, ako po, personally, naranasan ko yon. Nung bago akong Kristiyano, talaga naman, feeling ko lahat answered prayers. As in, linggo-linggo yata. Meron pa, inabot ko pa yung pandakan. Ako ay nagpapatotoo, maliit o malaking bagay. Nagpapasiklab si Lord sa buhay ko nung bago akong Kristiyano. Ganun din po ba kayo? Tapos, nung nagkaroon tayo ng deeper relationship na sa Panginoon, nung nagsimula na kayong mag-lead ng Bible study, mag-lead ng panalangin sa bahay nyo, mag-imbita ng mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kamag-anak nyo sa Rema Church, ano pong nangyayari? Diyan yung biglang may nagkasakit, kailangan ng pera, biglang binaha, may biglang nasunugan, may biglang napilayan, may biglang na aksidente. Tama? Diba, napansin ko po yun. Nung lumalalim na ako sa Panginoon, palalim ng palalim, nandun naman yung testing, trials. And yet, ang sabi ng Panginoon, na every time tatayo tayo sa Kanya, alam niyo po, ang una niyang binibigay, ang dalisay na puso. Gaya nung kanta natin kanina. Bakit dalisay na puso? Kasi po, kung hindi dalisay yung puso niyo, wala na po kayo ngayon. Hindi na po tayo tatayo para sa Kanya. Na despite of lahat ng naranasan nyo, aminin nyo, every time nagba-Bible study, o kahit nananalangin lang kayo sa bahay, minsan ang hirap magtawag, no? Minsan sasakit pa yung loob nyo, yung sige na, ikaw na mag-pray. Hindi ka na sabihin, pero sabihin ka, minsan ganun ako sa bahay, sige na, ikaw na mag-pray. Ikaw na. Sumasama yung loob ko, ano ba? Dasal lang. Tuturuan pa. Sumasama ang loob ko kasi parang, ilang beses nating tinuro yan. Pananalangin lang. And yet, may mga tao talaga, challenge talaga sa ating lahat na tumatayo at sumusunod sa Panginoon. Yung mga kala nyo maliit na bagay, and yet, yung puso natin minsan na susugatan, nadudungisan, nagagalit. Diba? And yet, every time na tayo nagpapagamit sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng pusong dalisay. Amen? At ano ang meron sa pusong dalisay? Unang-una, dahil meron na tayong pusong dalisay, tayo ay patuloy na sumusunod lamang sa Kanya, sa Panginoong Jesus. At alam niyo po ba anong meron sa pusong dalisay? Alam natin na ang merong number 1 pusong dalisay si Jesus Christ. At ang taong may pusong dalisay, ang kanyang unang tinitibok ay laging kaluluwa. Wala siyang gustong gawin kung hindi mag-disciple, mag-evangelize, mag-Bible study, manalangin, magbasa ng Bible, mapalapit ng mapalapit sa Panginoon. At yung mga taong tumatayo para sa Kanya, yan po ang number 1 reward nyo. Nagkakaroon tayo ng pusong dalisay. Pusong kagaya ni Jesus Christ na ang tinitibok ay puso. Kapiin niyo po yung puso niyo ngayon. Kaluluwa na po ba ang tinitibok niyan? Tinitibok na po ba niyan yung tatay niyong hindi pa nag-church?
O yung nanay niyong nagbibingo pa rin? O yung kuya niyong naninigarilyo? O yung ate niyong may boyfriend? O yung kapitbahay niyong panay ang video okay araw-araw tapos nagmumura? O kaya yung kaklase niyong nagka-cut class? O yung kaklase niyong nangongopya? Tinitibok na po ba sila ng puso niyo? Pusong dalisay. Number 2, matatapos na po tayo. Sabi dyan, yan pala yun. Matthew 5, basahin natin. Matthew 5:10-11. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sort of evil things against you because you are my followers. So if you are doing the right thing for the kingdom of God, i-create at i-create niya, magiging dalisay ang inyong mga puso. Pusong tapat na nagmamahal sa Kanya, pusong tapat na nakikinig, pusong tapat na sumusunod. Amen? Amen. Number 2, reward. Sabi po, power of God. Na tayong tumatayo para sa Panginoon, tayo ay merong kapangyarihan. Amen? Tayo ang number 1 nakaka-experience niyan. Sister, sabi sa 1 John 4:4, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. So ano po yung power of God? Na yung people around you, especially evil, alam niyo po bang alam nila at nakikita nila na meron kang kapangyarihan ng Panginoon? Amen? Paano po yun nangyari? Di ba po sa Bible study nyo, o kahit sa mga bahay nyo lang, every time na nanalangin kayo, may nangyayari. Naririnig yung panalangin nyo. Natutupad yung panalangin nyo. Tama ba? Amen. Kasi sabi ni Lord, tumawag ka lang sa akin, ibibigay ko yung gusto mo. Basta according sa will niya, di ba? O kaya sa perfect time niya. Pero ibibigay niya. Ano pa? Every time kayo nagba-Bible study, anong nangyayari? Merong deliverance. Merong nag-iiyak, di ba? Merong biglang magsasabi sa inyo ng problema. They are being delivered. And every time you minister to them, the power of the Lord is at work within you. Ano pang nangyayari? Minsan, ipapanalangin nyo lang yung may sakit. Ililay hands nyo lang. Gumagaling at gumagaling. Tama? Gusto niyo po ba ng power ng Panginoon? Stand up for Jesus. Pray. Study the Bible. Study His Word. Study the Word. Doon po ang secret kung saan nanggagaling yung power. Amen? Amen. Ano pa? Sabi dyan, higit sa lahat, every time tayo sumusunod sa Panginoon, at lahat ng mga taong miniministeran natin sa paligid, sila ay nagkakaroon ng pagbabago ng buhay. Amen? Sino po ba dito mga nagbago ang buhay dahil may nag-minister sa inyo? I believe tayong lahat. Kasi kung hindi po nagbago ang buhay natin, wala tayo dito. Tama ba? Amen. Alam mo, sa totoo lang po nakakatuwa kasi maraming mga bagong mukha akong nakikita. And I praise the Lord na nandito po kayo. I praise and thank the Lord na nandito po kayo. Ibig sabihin po, unti-unting binabago ng Panginoon ang inyong mga buhay. Amen? Amen. At ang last but not the least, sabi, if you are being persecuted or you are experiencing suffering, every time tumatayo ka sa Panginoon, you are also the first to experience the goodness of God. Amen? Sabi dyan kanina, having a pure heart, tapos, pure heart tsaka power of God. Kapag tayo po ay nakaka-experience ng Lord's goodness, ang unang-una niya pong ginagawa, nire-refine niya rin yung ating character. Nire-refine niya rin yung ating buhay, yung ating puso. Tayo po yung unang nagbabago. So ano yung goodness na yan? Natuto na tayo ng humility. Natuto na tayong magbigay. Naniniwala na tayo na lahat ng ating laban ay laban ng Panginoon at hindi natin laban. Ano pa?
Meron tayong malalim na pananampalataya. At ano pa, meron tayong kapayapaan. Na despite of whatever is happening sa ating paligid, peaceful ang puso natin. Amen po ba? Na-experience niyo po ba yun? Every time na nanalangin kayo, every time nagbabasa kayo ng Bible, laging nagkakaroon ng kapayapaan ang inyong puso. Amen po ba? Amen. Meron pong isang kwento. Malapit na tayo matapos. Sabi sa Soviet Union, meron daw pong parang grupo ng mga may baril, parang mga NPA. Pumasok sila sa church. Kunyari, dito sa Rema. Pasok. May dalang Armalite. O kaya bazooka. Kung ano man yan. 45 kaya. Basta baril. Marami sila. Tapos sabi, sino dito ang naniniwala sa Panginoong Jesus? Kapag kayo hindi umalis, pagbilang ko ng 3, papatayin ko kayong lahat. 1, 2, 2 pa lang po, nag-alisan na. Yung mga naniniwala daw sa Panginoong Jesus. Tapos nun, nag-alisan na, pinasara ang pinto. Sara na yung pinto. Tapos nangalahati yung congregation. Sabi nung may hawak ng baril na leader, sige po, ituloy na po ang sermon dahil ito ang mga totoong naniniwala sa Panginoong Jesus. Alam niyo po, moral of the story, tama po. Tama pong palakpakan natin ang Panginoon. Ang moral ng story doon, na yung mga taong natira, sila yung mga handang mamatay para sa Panginoon. Na hindi nag-falter ang kanilang faith dahil sa Panginoon. Amen? Malalim ang kanilang pananampalataya. At aking pong sandaling puputulin at ating i-acknowledge ang presence ng ating mahal na pastora, Frances Talatad. At of course, si Ate Blanca. Welcome po, Pastora, and Happy Pastor's Day. Amen. So, atin pong ipapagpatuloy. So, same thing din po, na tayong mga Kristiyano, para daw po tayong mga tsaa. Sino pong may umiinom ng tsaa? Ay, konti lang. Mangkapi kasi kayo, no? Pero nakakita na kayo ng tsaa, tama? Na ang tsaa po, paano ininom ang tsaa? Nilalagay sa mainit na tubig, tama? Tapos ilulublub na gano'n. Tapos magkakaroon ng kulay, magkakaroon ng amoy, tama? Na tayo mga Kristiyano, in times of suffering, in times of persecution, minsan ganun din tayo, para tayong tsaa. Nilulublub tayo, tapos lalabas ng totoo nating kulay. Anong kulay ng tsaa ang meron kayo? Amen. Yun ang ating tanong. At ngayong hapon po, sabi rin ng Panginoon, ng trials and tribulations laging nandyan. Pero sabi niya, take heart because I have overcome the world. Nanalo na siya. Kaya kung meron man po tayong nararanasang challenges sa buhay and suffering and tribulation, alam na po natin ang ending niyan. Victory sa Panginoon. Amen? Amen. Meron pa ba, sister? Wala na, no? Ayan, sabi dyan sa Genesis 50:20, you planned to hurt me, but God used your plan for good. He wanted to save many lives, and that is what happened. Amen? Excuse po. Sister, meron pa ba? Wala na, no? Ngayong hapon po, I would like to take this opportunity para pasalamatan at purihin ang ating Panginoon sa buhay ng mga pastors na meron tayo ngayong hapon. Kaninang umaga po kasi tapos na rin sila. So ngayong hapon naman po for the sake sa program ngayong hapon ito, di ba? Na tayo po bilang Kristiyano, bilang Kristiyano, alam niyo po ba na wala tayo ngayon, unang-una, as in lahat tayo, even yung mga bagong mga pastor natin, kung hindi po tumayo sa panawagan ang ating mahal na Pastora Ses. Kung hindi po siya nakinig at sumunod sa Panginoon, wala pong Rema Church. Wala pong tayong lahat na nagbago ang buhay. Wala po yung mga pamilya natin na nakilala sa Panginoon. Amen? And same thing po sa mga pastors natin na nandito ngayon. Ito pong 4, 6, 5 pastors na nandito sa atin ngayon. Naalala ko si Pastor Ses, minsan pag nagkakwentuhan kami, walang ibang laman ang puso niya kundi community, community, community.
Pamilya, pamilya, pamilya. Lagi niyang bukang bibig yun. Kasi po, gusto niyang maabot lahat ng pwedeng abutin. Ganun po yung pag-ibig ng Panginoon na nag-uumapaw sa puso niya na gusto niyang i-share sa lahat. At alam niyo po ba, I'll just take it from here, from my personal experience. Tama yung sabi ni Sister Sweet kanina, na, yun nga po, hindi naman madalas, tuwing hapon lang ako dito sa main church kasi ako po ay inatasan ng ating mahal na pastora na may Sundays, 2 Sundays sa either San Mateo at sa Pagray. And every time na pupunta po ako doon, grabe yung durog ng puso, pero grabe rin yung joy na nararamdaman ko. Hindi po ako nagre-reklamo for the sake of personal experience na para magkaroon kayo ng picture of how it is sa community. Example na lang po sa Pagray. Pag pumunta ka po doon, grabe yung lubak, grabe yung putik, bundok, ando na yung bato. Yung mga nakaka-relate, alam nila. Pag nagdadrive po ako doon, pagpapunta, okay lang, magaan pa yung sasakyan. Wigo lang po yung sasakyan ko. Pero alam niyo po, pagbalik ko, usually ang kotse, 4, 5, 6 maximum sa katawan ko ang kasya. Ay, alam niyo po, pagbalik ko, papunta dito sa main church, 10, 11, 8, ganun ang sakay ko. Pero praise the Lord. Talagang iniingatan ni Lord lahat ng sakay and even yung sasakyan ko. Isa sa mga, suffering yun, pero nakakatuwa po, nakakataba ng puso. Tapos minsan pa, alam niyo po, totoo. Second Sunday ako nandun. Ang daming, yung Pagray Church po, about 60 sila, about 60, 70 na regular na nandun. Nakita ko po, ang daming senior citizen. Tapos alam niyo po, about mga 11, 12 sila. Alam niyo po, bago ako umakyat sa altar para mag-preach, sabi ni impression sa akin ni Holy Spirit, bigyan mo pera. Yung akala niyo mayroon siyang patago. Minsan ganun si Lord, no? Ako po, personally, ganun si Lord talaga mangusap sa akin. Bigyan mo pera. Akala mo may patago. So parang ako, Holy Spirit, parang may patago tayo. Bigyan mo pera, sabi niya lang. Pero wala po akong nagawa. Susunod at susunod lang. Hindi po yung act na pagbigay ko. Mas gusto ko pong makita niyo yung act ng obedience. Tapos pangalawa po, after nun, parang, basta, may sinabi na naman siya. May isang church, bigyan ko daw ng pera. Yung binigay ko pong pera, masakit talaga sa bulsa. Like, konti na lang, pambayad ko na ng bahay. Sa bangko po, ako nagbabayad ng bahay. Tapos, condominium po yung bahay ko. So, medyo malaki, di ba? Sabi, magbigay ka ng pera. Patago na naman. Nagalaw yung hindi dapat magalaw. Pero alam ang reward ko. Halimbawa na lang, more or less, ang nilabas kong pera, pagpalagay mga 12,000, ganyan. Alam niyo po ba, di ba birthday ko ngayon? Tapos na! Thank you! Tama na! Wala, mamaya, kain kayo. Kain kayo sa mga bahay nyo. Alam niyo po, binalik sa akin ni Lord. In terms of finances, halos doble. Na hindi ko pa hiningi. Sabi ng kapatid ko, ate, anong gusto mong regalo? Wala, okay lang. Ay, wala, kahit ano. Sabi niya, o sige, i-transfer ko sa BDO mo. Pagtingin ko, andun na yung pera. Hindi ako nangihingi. Hindi ko alam. Binigyan niya ako. So, thank you, Lord. Praise the Lord. Nag-tithes tayo. Ganon. Ganon kabuti si Lord. Kailangan lang po nating sumunod. Kahit yung natitirang pambayad ng kung ano man, ibigay nyo na pag sinabi niya. Meron at merong reward. At hindi lang po yun. Ang dami nyo pang mapapasayang tao. Makikita at makikita ng mga taong inabutan nyo, binigyan nyo, kung paano kumikilos si Lord sa buhay nila. Alam niyo po, nagbigay ako dun sa senior citizen. Alam mo, 12 yan sila, nagbe-bless ako. Nay, anong gagawin sa pera? Para kung si Willie Revillame, anong gagawin sa pera? Bless. Ano pong gagawin sa pera? May pang-parlor na ako. Isa, ano pong gagawin sa pera? Babaon po ng mga apo ko.
Bless naman. Pong gagawin sa pera? Sister, pambili ko ng bigas. Nakakatawa po, pero pag nandun kayo, parang gusto mo nang ibigay lahat eh. Kasi nakakadurog ng puso. Sila po yung mga tipong senior citizen, ganito na oh. Huwag niyo pong tingnan na ako yung gumagawa. Gusto ko pong makita nyo na every time we stand up for Jesus, you will touch lives. You will change lives. Kasi sabi kanina dun, di ba? We have that power. Yung power ni Lord, it's always at work in us. Kahit po sa San Mateo, same. Minsan tayo, ang problema lang natin, anong kakainin? O kaya, anong babaunin ng mga anak natin bukas? Mga kabataan po doon, hindi po sa dinidegrade or whatever ko sila. Pero, nadudugo po yung puso ko, nadudurog yung heart ko. Kasi ang problema na hindi kung ano, kung makakapasok pa ba sila. Kakadurog po ng puso, maririnig mo, ang nanay ko, adik, ang tatay ko, adik. Birthday ko, umiyak ako. Hindi ko po alam. Pero, totoo po yun. Nagpipray ako kanina madaling araw kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko ng fresh anointing. Na kung pwede lang, pag nag-touch ako ng wallet, alam niyo yun? Wala namang imposible sa Kanya eh. Subukan po nating tumulong. Hindi ko sinasabing sa Pagray o sa San Mateo lang. Yung tao po sa paligid nyo, kung meron kayong kapitbahay, bigyan nyo 20 pesos kung feeling nyo walang-wala talaga. Hindi ka alam. Pero ang number one po talaga na nagpapakilos, ngayon, literal, sa mundo, pera. Kailangan po talaga ng tao ng pera. Kasi yan po talaga ang kailangan ng mga tao sa community, pera. Na talagang umaasa sila sa Panginoon, nagsisimba sila, bababa ng bundok, aakyat ng bundok para makarinig ng salita ng Diyos kasi umaasa sila may milagro at may blessing sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po, wala silang maririnig kung hindi tayo tatayo. Kaya ngayong araw po, sobra kong na-appreciate yung mga pastors sa community kasi nakita ko po kung ano yung hirap nila. Marami silang kwento, marami silang mga pangarap na binitawan. Basta, marami silang pangarap. Baka pwedeng manager na sila, may-ari sila ng kumpanya, pero sumunod sila sa Panginoon. And imagine niyo po, gaya kay Pastora Ces, kung hindi siya tumayo, naunang tumayo, at sumunod sa Panginoon, at hindi sumunod to mga pastor na to, kamusta kaya yung buhay ng mga anak ng adik? Kamusta kaya yung buhay ng mga, kahit ng mga chismosa? Kamusta kaya yung buhay ng mga lola? I can honestly say na my heart is now beating for souls. And despite of sufferings, despite of challenges, despite of persecution, I still choose to stand for Jesus. Madaming lies, madaming challenges, madaming hardships. And yet, gusto ko pa rin po yung maranasan yun. Sabi niyo kung bakit? Di ba kanina sabi natin, kapag wala ka nun, pag hindi ka nahihirapan sa pagtayo mo, sa pananampalataya mo sa Panginoon, katropa mo si Satanas. You are not that anointed. You are not that useful. Let's stand up for Jesus. Kasi alam niyo po, ang dami ng bakla, ang dami ng tomboy, lumabas na sila sa closet nila. Tayong mga Kristiyano po, kailan tayo lalabas? Kailan tayo lalabas para ipakilala natin ang Panginoon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya? Lahat ng presyo ng bilihin tumaas na, tuition fee tumaas, kuryente, tubig, lahat. Kahit ko na lang ang hindi. Kailan nyo po itataas ang pangalan ni Jesus? Sa kapitbahay nyo, sa kamag-anak nyo,
sa kapamilya nyo.